May isang daan sa probinsya na walang ilaw pagdating ng 3:00. Hindi dahil walang poste, kundi dahil may tumatayo sa gitna nito at hindi siya kumukurap. Sa isang liblib na kalsada sa Tarlac, may bahagi ng highway na iniiwasan ng mga driver. Hindi dahil maraming aksidente, kundi dahil may nakikita sila. Isang babaeng nakaputi, nakatayo sa gitna ng daan. Hindi humihingi ng sakay, hindi kumakaway, nakatitig lang. At ang pinakakakaiba, hindi siya kumukurap. Si Adrian, isang medical representative, ay sanay magmaneho sa gabi. Hindi siya naniniwala sa multo. Isang gabi, pauwi siya ng Maynila. Bandang 2:40 ng madaling araw, tahimik ang kalsada, walang ibang sasakyan. Walang ilaw ang ilang poste, parang may parte ng daan na nilamon ng dilim. Habang papalapit siya sa madilim na bahagi, napansin niya ang isang hugis sa gitna ng kalsada. Isang babae. Mahaba ang buhok, nakatayo, hindi gumagalaw. Binusinahan niya. Walang reaksyon. "Hoy!" sigaw niya mula sa loob ng kotse. Walang galaw, hindi kumukurap, hindi umiilaw ang mata sa ilaw ng sasakyan. Parang sumisipsip ng liwanag. Napilitan siyang umiwas. Nang makalagpas siya, napatingin siya sa rearview mirror. Wala na ang babae sa gitna ng kalsada, ngunit nasa likod na siya ng kotse, nakaupo sa backseat. Hindi agad lumingon si Adrian. Nanigas ang batok niya. Ramdam niya ang malamig na presensya. Walang tunog ng pag-upo, walang pagbukas ng pinto. Nandun lang. Unti-unti siyang tumingin sa rearview mirror. Ang babae, nakaupo sa likod niya. Basang-basa ang damit. Tumutulo ang tubig sa upuan. Ang ulo niya, bahagyang nakatagilid. At ang mata, diretso sa kanya. Hindi kumukurap, hindi gumagalaw ang dibdib, walang paghinga, walang buhay. Pero nakatingin, napapreno si Adrian. Biglang huminto ang kotse. Paglingon niya sa likod, walang tao, walang basa sa upuan, walang bakas. "Pagod lang ako," bulong niya. Pagdating niya sa bahay, diretso siyang natulog. Ngunit nagising siya bandang 3:00. May nakatayo sa paanan ng kama niya. Hindi niya agad nakita ang mukha, pero alam niya, siya yon, ang babae, hindi kumukurap. Ang ulo, mas nakatagilid ngayon, mas mali, parang halos mahiwalay. Sinubukan niyang gumalaw, hindi niya kaya. Sleep paralysis, lumapit ang babae. Dahan-dahan, hindi naglalakad. Dumudulas sa sahig, huminto sa tabi ng kama. At dahan-dahang yumuko. Hanggang magdikit ang mukha nila. At doon niya nakita, ang mata nito ay tuyong-tuyo. Walang luha, walang moisture. Parang matagal nang hindi kumurap. At ang bibig, dahan-dahang bumuka, hindi para sumigaw, kundi para magpakita ng ngiti. Isang ngiting hindi tao, mas malapad, mas pilit. At narinig niya ang mahinang bulong, "Bakit mo ako iniwasan?" Kinabukasan, may marka si Adrian sa leeg. Parang malamig na kamay ang humawak. And simula noon, tuwing dadaan siya sa salamin, minsan may nakikita siyang anino sa likod niya. Hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Unti-unting nagiging mas malinaw ang mukha nito. Mas malapit, mas totoo. Isang gabi, hindi na siya nakatiis. Tiningnan niya ang salamin ng diretso. "Nandyan ka ba?" Bulong niya, tahimik. Pagkurap niya, may tumayo sa likod niya. Malapit, sobrang lapit. Halos maramdaman niya ang hininga, pero walang hininga. Ang white lady, hindi kumukurap, nakatitig. At napansin niya, ang sariling refleksyon niya sa salamin. Hindi na rin kumukurap. Sinubukan niyang kumurap. Hindi gumalaw ang mata niya sa salamin. Ang refleksyon niya nakangiti, habang siya, hindi. Habang dahan-dahang nagbago ang posisyon nila. Sa salamin, ang white lady ang nakatayo sa harap. At si Adrian ang nasa likod. Hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Kinabukasan, natagpuan si Adrian sa kwarto. Nakatayo sa harap ng salamin, patay. Dilated ang mga mata, hindi kumurap, hindi nagsara. At sa salamin, may bahagyang marka ng kamay mula sa loob. Simula noon, may mga driver pa ring nakakakita sa babaeng nakaputi sa gitna ng kalsada sa Tarlac. Hindi siya kumakaway, hindi siya humihingi ng sakay. Nakatayo lang, nakatitig. At kapag iniwasan mo siya, huwag kang magtaka kung isang gabi, pagdilat mo, may nakatayo na sa paanan ng kama mo at hindi siya kumukurap. Ngayong gabi, bago ka matulog, sigurado ka bang ikaw lang ang nakatingin sa salamin?